Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Unahin ko na lang po ang mga kasamahan ko. Please lang po. Kung mahal nyo si Tatay Digong, kung mahal nyo ang Pilipinas, pakiusap ko po sa inyo, tulungan po natin ang Duterte, mga kababayan ko. Aking seatmate, 24 years na kaming magkaibigan, magkasama, kumpare, tested ito. Talagang asset ito at hindi magiging successful na labanan po ang kriminalidad at hindi magiging successful ang administrasyon ni Pangulong Duterte kung hindi dahil kay Senator Bato de la Rosa. Palakpakan po natin. Please, tulungan po natin. Pangatlo naman po, mamaya na ako yan. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado na hindi hawak sa liig, hindi hawak sa ilong, na kung sino man, hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng ibang branches of government, isang Senado na independente at talagang sinusunod ang doktrina ng checks and balances na magbabantay sa mga pang-aabuso ng ibang branch of government. Wala kayong ibang gawin, kundi ibuto itong sampung ito, Duterte. Yun lang, wala na ako ibang sabihin sa inyo. Yun lang! Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Huwag niyong kalimutan. Pag kayo'y pupunta, Duterte! 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 Sa Lunes, pagpunta ninyo sa presinto, isipin niyo palagi, huwag niyong isipin, pagboto niyo, kung sino yung congressman, sino yung mayor na nagbigay sa inyo ng ayuda. Kalimutan niyo yon. Pira ninyo yon. Ang isipin ninyo sa Lunes, pagboto ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon na dapat sila ay hindi mga nganib sa problema ng droga, kriminalidad, at korupsyon. Yun lang talaga pag-uusap sa inyo. I am not even campaigning for myself. I have to campaign for the future of this nation.